Kasi ako, hindi po, kumbaga, hindi na po ako ng papascam, sir, eh. Ano po akong rider, sir. Kumbaga, hindi niya po ako sir. Kaya kung hindi po to legit, hindi po talaga ako madadali, sir. Po ba talaga yung kausap niyo, sir? Eh, yung kausap niyo dyan, tauhan ko yun ngayon. Hindi ko rin alam ni kanya na gagawin yan. Hello po. Opo. Hello po, sir, sa Lalamog po. Yes po, ako po yun sa drop-off, sir. Opo. Sir, sorry, tanong ko lang, bali, ilang gulong po siya, sir? Oo, gulong yun na map system para sa bike. Bali, 19, sir, kaya ba? Kaya naman, sir. Bali, yung Tires yun. tires. Isa lang po ba? Dalawa, sir? Dalawa yun, dalawa. Okay. Bali, naman, sir, no? Bahay naman yung pagpipick upan dito sa, sa location. Saka kung sakaling hindi, kasi minsan sa apps po, mali-mali po yung binibigay, di ba? Opo. Ang sinabi niya ba, sir, Pwede naman yun. Patis Road lang ba yung bahay nila, sir? Kasi sa Patis, sir, malaki, sir, eh. Ano po? Yung pin location niya is Patis Road lang po ba? Oo. Tawagan mo na lang si pick up, sir. Tapos yun sa drop-off naman sa akin, sir, exact naman to. Ay, exact. Okay, sige, sir. Tapos, i-message ko po, sir, pag na-pick up ko na po yung item po. Okay, sir. Ingat Okay po. Salamat po. Hello po, ma'am. Good afternoon po sa Lalamog po. No? Hello po. Oh, shit. Bakit ganyan? No? At this point, tuminto muna ako dyan, tapos tinignan ko kung magkano nga ba talaga yung presyo ng item. Oh. Pwede pa to, dalawang Viper. 300 lang pang bike. O 775 lang ito. Mura. Ilang piraso yun? Kayo ba yun, sir? Ito. Bahay naman yung pickup. So, kapit bahay natin. 19 ba yan, sir? Eh, para ba? Tawag dito, siya mismo yung kausap niya, sir? Siya mismo? Oo, baka kasi kawawa rin kayo. Kasi baka kayo rin sa ingiling ko. Opo. Hello po? Hello. Sir, dinouble check ko lang po, paiba-iba kasi yung address dito. Pero yung address po nilalagay nyo, tama? Oo naman, exact naman yun. Okay. Sige, sir. Tapos, sir, check ko rin kasi yung combo. 600 lang pala talaga to? Ha? 600 lang pa pala talaga itong item. Nakalagay po dun sa post, sir. So, yung 19, paano po ba mangyayari dun? Hello po? Hello, sir? Hello. Sino daw nagsabi? Ano meron? Nakapost po na 600 lang yung item, sir. Tapos yung abono is 19. Eh, ba't pinaka-cancel niya daw? Po? Pinaka-cancel niya daw? Paano pong pinakancel, sir? Pinaka-cancel daw ni pick up, eh. Hindi po pinapa-cancel ni pickup, sir. Mini-make sure lang po ko talaga kung legit yung booking. Oo, ba't ganun? Kasi po ang nangyayari kasi dito, sir, 600 lang pinost, no? 600 lang pinost, tapos hinihingan pa ng commission. So, pwedeng possible, hindi ko naman sinasabi scam, pero possible scam to. Kasi marami pong ganito na booking, sir. Kasi 600 lang po pala tong item. Gago pala ito. Minura pala ako eh. Sige na, sir. Opo. Tsaka yung item, sir, hindi po ganun yung presyo, eh. Tapos sinerch ko rin siya sa marketplace, eh. So, possible, scam po ito. Ito yung number. Grabe naman yan, di ko rin alam na ganyan. Opo, sir. Nangungumisyon, 600 po kasi yung item, sir. So,
600 lang yung item. Kasi ako, hindi po, kumbaga, hindi na po ako ng papascam, sir, eh. Ano po akong rider, sir. Kumbaga, hindi niya po ako sir. Kaya kung hindi po to legit, hindi niya po talaga ako madadali, sir. Hindi po kinaka-cancel, sir. Ang system mo, sir, may commission kasi to. Kumbaga, possible, hindi ko sinasabing scam, pero possible scam to, sir. Eh, hindi naman, hindi po kinaka-cancel, sir. Tsaka yung item po, hindi po tugma sa presyo ng 1.9. Sabi ng... Ano, sir? Okay guys, so bago natin tapusin yung video, paano ko nga ba nalaman na middleman scam siya? Actually, ilang beses na to nangyari sa akin and ilang beses na nahuli ko na middleman scam to. Kung gusto nyo mapanood kung paano nga ba nangyari yung middleman scam, meron akong ginawang separate vlog dyan. Ito siya. Panoorin nyo na lang yan para sa mga baguhan na rider paano mag-abono ng tama or paano malaman yung middleman scam. So, itong video na to, panoorin nyo na lang yan para malaman ninyo kung paano nag-ooperate yung middleman scam. Usually, ang middleman scam kasi magkakilala yan or magkasabwat yan between yung nag-book tsaka yung drop-off. Pwedeng isa lang yan or pwedeng magkasama yan. Ngayon, ang gagawin ko nung bibili dun sa may marketplace is mag-PPM siya dun sa seller na sasabihin niya na for example, pinsan niya yung kukuha or pinsan niya yung pagdadrop-offan. Kumbaga, hindi siya directly yung pagdadrop-offan. Ang sasabihin niya doon sa seller is pinsan niya, kapatid, or kaibigan. Tapos, for example, 500 lang yung item, papatungan nila. Ang sasabihin nila sa seller, yung patong is, pag nabunuan na ni rider, ibibigay na lang sa kanila. Through GCash or Paymaya. Between na lang doon. Basta sa online magta-transfer. Ngayon, bago kayo mag-abono ng item, first of all, ang gagawin ninyo is i-check nyo muna kung magkano yung market value ng item. Doon pa lang, nakita ninyo, bago ako pumunta sa pickup, chinecheck ko kung magkano yung value ng item. Dahil hindi ako sure eh. Karami naman ng item, medyo alam ko naman yung presyoan. Pero doon sa specific na bike ng gulong, medyo hindi talaga ako or alanganin talaga ako. Tapos, pangalawa, i-check nyo kung talagang pick up yung item. Wag na wag po kayong mag-aabono ng hindi pick up, pwesto, or basta may physical talaga na pwede nyong balikan. Pangatlo, ang gagawin ninyo, may karapatan naman kasi siguro kayo dito dahil kayo naman yung mapapaluwal eh. I-check nyong maigi yung conversation nila between the seller and the drop-off. So, ngayon, ang nangyari, paano ko nalaman na middleman scam? Ang nangyari kasi is, iba yung kausap niya doon sa drop-off, tapos paiba-iba yung address na binigay. So, doon pa lang, medyo nag-alangan na talaga ako at na-confirm ko na middleman scam siya nang nakita ko yung item na 600 lang talaga tapos ang pinapaabonohan is 1,900 pesos.